Good morning, good afternoon, good evening. So, ang ating po pagnilay-nilayan ngayon, lahat ba ay naglilingkod sa iisang Diyos? So, ang sagot po ay hindi. Hindi lahat ay naglilingkod sa iisang Diyos kahit na ginagamit nila ang salitang Diyos. So, tingnan natin sa Biblia ng malinaw kung talagang ito yung sinasabi sa Biblia na ang tunay na Diyos ay may isang tunay na Diyos lamang. So, ngunit hindi lahat ay iisa ang Diyos. So, kaya nga, depende sa kung ano ang ibig ang ginagawa nila or nagpapakita sila ng paglilingkod. Kaya nga, ito yung tunay na Diyos na sinasabi sa Psalm 115 verse 2. Bakit sasabihin ng mga bansa saan na andoon ngayon ang kanilang Diyos? Sa verse 3, Psalm 115 verse 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibig. So ito yung malinaw sa Biblia, na iisa lamang ang tunay na Diyos, buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya nga sinasabi sa John 1 verse 1, sabi niya rito, nang pasimula ay ang berbo at ang berbo ay kasama ng Diyos at ang berbo ay ang salita ng Diyos. Sa verse 2, John chapter 1 verse 2, siya ay pasimula ay kasama ng Diyos. Sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng Panginoong at kung wala siya ay wala ang anumang bagay na ginawa. So ibig sabihin, ang salita ay tumutukoy sa ating Panginoong. Siya ay ang Panginoong na walang hanggan, siya ang banal, siya ang salita ng Diyos. So ito yung ang Panginoong ay natatangi, ang salita na kasama ng Diyos na nagpapakita ng ugnayan sa loob ng Trinity. So ang lahat, ang Panginoong Kristo, lahat ng bagay ay umiiral sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Siya lamang ang Diyos na walang hanggan. Siya ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. So siya ay bago, ang lahat ng mga bagay ay pinagsasama-sama ang lahat ng mga bagay. So ibig sabihin, ito yung siya ang paniniwala na ang Panginoong Kristo ay Diyos. Ito yung kanya ay hindi optional. Ang Panginoong Kristo mismo ang pinagmula ng buhay. Ang Panginoong Kristo ay manlilikha. Walang umiiral maliban sa kanyang kapangyarihan. May kapangyarihan siya sa lahat ng bagay. So kaya nga ito yung ating pundasyon kung paano ang sangnilikha ay nakasalalay lamang sa Kanya. So yung ating buhay ay dapat na itayo sa Kanya lamang. So kaya nga ito yung tunay na Diyos na siya, ang tunay na Diyos, ito sa mundo ng kasinungalingan at kalituhan, siya ay hindi nagbabagong pamantayan. Ang Panginoong Kristo, siya lamang ang tunay na buhay na walang hanggan, kagalakan, layunin at buhay na walang hanggan na nasa Kanya lamang. Sa Kanya lamang ang tunay na Diyos, ang Panginoong Kristo lamang, ang Diyos, ang isang relasyon sa ating Panginoong Kristo ay nagdadala sa atin ng relasyon sa Kanya lamang. So anumang iba pang tinatawag na mga Diyos ay hindi katulad ng Panginoong Kristo ng Biblia. So kaya nga kilalanin man siya ng tao or hindi, siya lamang ang Diyos. So yung ibang Diyos na sinasabi, ito yung hindi lahat na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Kristo, walang sino man ang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa pera. So mababasa natin yan sa Mateo 6 verse 24, kaya nga hindi lahat ay iisa ang Diyos sapagkat yung iba ay pera. Pera ang sinasamba. Pag pinaglilingkuran ng mga tao, ang pinakamahalaga para sa kanila, para sa ilan,
Sa ilan dito ay pera, kapangyarihan, mga Diyos-Diyosan, o maging ang kanilang sarili, ang kanilang dinodiyos. O kaya pamilya or anumang bagay na pinahalaga nila, ito yung pera. Ang mga tao ay maaaring maglingkod sa mga huwad na mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga idolo, pera, kapangyarihan, tagumpay, at maging ang sarili ay maaaring maging mga Diyos nila sa buhay ng isang tao. So kaya nga sinasabi pa sa Psalm 115 verse 4, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay mga pilak at ginto, yari sa mga kamay ng tao. Sa Psalm 115 verse 5, sila ay may mga bibig, ngunit sila ay hindi nakakapagsalita. May mga mata, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sa verse 6, sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Sa verse 7, sabi dito, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa, mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ang nagsasalita man sila ng kanilang mga ngala-ngala. So kaya nga ito yung sinasabi, sabi dito, sa verse 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila, magiging katulad nila. So yan yung mga Diyos ng mga tao. Kaya hindi iisa ang Diyos. Ang iba pera, mga rebulto, mga kung ano-ano pa. Ngunit sabi ng Panginoon sa Exodus 20 verse 3, sabi, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So manibughuin ang Panginoon. So dapat hindi tayo nagsasamba sa mga gawa ng kamay ng tao. So kaya nga sinasabi pa sa Romans 1 verse 25, pinalitan nila ang kasinungalingan. Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos at sumasamba at naglilingkod sa mga nilikha kaysa lumikha. So iyan yung mga sinasamba ng iba na ang sinasamba nila yung nilikha ng Diyos, hindi yung lumikha. Ang lumikha ang Diyos, ngunit ang sinasamba ng tao yung nilikha ng Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi na hindi iisa ang pinaglilingkurang Diyos ng mga tao. So kaya nga nangangahulugan ito na maaari nakikilala ng mga tao ang may iisang Diyos, ngunit pinipili pa rin nilang maglingkod sa ibang mga Diyos. So kaya nga ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga mahalaga na ngunit hindi lahat ng tao ay naglilingkod sa iisang Diyos. Marami ang naglilingkod sa mga huwad na Diyos o sa kanilang sarili. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na ang mga sumusuko lamang sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo ang tunay na naglilingkod sa iisa tunay na Diyos. So yan lamang ang totoong Diyos. Kaya nga ito yung katotohanan na kapag naglilingkod tayo sa Panginoong Kristo, ito lamang ang tunay na Diyos. Ang sumusuko lamang sa Panginoong Kristo sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, iyan ang tunay na naglilingkod sa iisang Diyos. So iyan ang magandang balita na inihag sa bawat isa sa atin. Kaya nasa atin ang pagpili. Hindi tayo ginawang robot kung kanino tayo maglilingkod, sa totoong Diyos o sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa Panginoong Kristo na siya ang tunay na Diyos na wala ng iba. Maraming salamat po sa pangunawa, at kung kayo po ay nakarating po dito sa gawain ito, ibahagi niyo po ang gawain ng Panginoong Hesukristo na siya lamang ang tunay na paglilingkuran natin, dahil iisa lamang ang tunay na Diyos sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo. God bless everyone. Ingat po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Bye for now. God bless po sa ating lahat.